Kalingap Edo, mag-effort ka, mag-effort ka. Paano kung ako lang nag-e-effort? Nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng tawag dito, ng chance. Pero kung wala akong napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Hindi mo minahal si Beyonce, kaya basa ako. Paano po ba niya i-define ang pagmamahal? Kailangan po ba laging mapakita sa vlog? Lagi po bang kailangan tawag dito? Lahat-lahat ibibigay? Paano niyo po ba masasabi yan? Pagmamahal na gusto niyo. Pagmamahal na na pag mag-asawa o ano po ba? Kasi kung sa pagmamahal guys, sa kay Beyonce, hindi nyo na po ako kailangan questionin. Kasi yung care ko sa bata, yung sa kanya, walang matagal na yun eh. Matagal na yun. Kahit nga minsan parang hindi na ako pinapansin, andyan ako pag sa boarding, kahit hindi siya magpapahatid ako ng pagkain. Pagka mahatid ako, gusto ko laging pinapa-report ko early kung ano nangyayari. So ano po ba, paano ba ano po bang definition niyo ng pagmamahal? Ang gusto niyo? Saka kung guys, kung wala ka nakikitang wala kayo nakikitang wag nyo nang palakihin, Hindi nyo kasi alam yung mga ibang bagay na detalye para maging para mag-react ng ganyan. Kung sa effort lang, nasa pa sila. Pag kaya kong magbigay ng effort sa kanya, isang tawag lang. Lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog, dalawa lang ang nakakasira ng schedule ko, si Kalingap Prab at si Beyonce. Mahalaga ang oras ko. Ang magkapagbabago lang naman dito. Pupunta si Edo dito, madalaw ka. Mihingi siya ng tawad. Kung nagkasala man siya, sana humingi siya ng tawad. Para ayaw kong naawa ako sa mga viewers. Naawa ako sa mga nagmamahal sa inyo. Kung di ko kalaing abutin kaysa ganito. Si Edo ang pag-asa ko, boss. Si Boss Edo ang tay ko. Sana madalaw niya si Beyonce at makahingi man lang siya ng tawad para manumbalik ang kanilang sigla. Kapag sinabing effort, kakambal niyan o kadikit niyan yung tinatawag nating sakripisyo. Yung tinatawag nating selflessness. Ibig sabihin, hindi mo iisipin ang sarili mo. Na kesyo mapagod ka. Na kesyo mabawasan ang iyong pagkalalaki o pagkababae. Depende sa sitwasyon. Pag sinabing effort, nagbibigay ka ng oras o panahon o energy mo na lampas doon sa iyong kakayanan o limitasyon. Kaya nga tinatawag na effort. Dito sa binitawan ni Kalingap Edo, nung kanyang mabasa ang mga komento na wala daw siyang ginagawang hakbangin o wala siyang ginagawang effort para maayos sila ni Beyonce, para makapag-usap, na hindi niya naman daw talaga minahal si Beyonce. Ito ay kanyang sinagot at sinabi niya na hindi na natin kailangan pang questionin yung kanyang pagmamahal kay Beyonce sapagkat ang pagmamahal para sa kanya ay hindi lamang kailangan maipakita sa pagbablog, sa harap ng kamera. Na sinasabi niya rito na yung kanyang pagmamahal kay Beyonce ay on and off camera at hindi na natin dapat pang questionin. Which is tama naman, lalo na kung hindi naman natin alam kung ano talaga ang personal na nangyayari sa kanilang mga buhay. Subalit yan din sa salitang question, alam natin na marami ang nagtatanong. Dahil sa pagtatapos ng EDC, dahil sa pag-ayaw ni Beyonce, marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang nangyari?
At ngayon na nakapagsalita itong si Kalingap Edu na sinasabi niyang ibinigay niya rin naman ang kanyang magagawa, ang kanyang makakaya dito kay Beyonce. Ginagawa niya ang kanyang makakaya para maisaayos kung ano man ang problema na mayroon sa kanilang dalawa. Sabi ni Kalingap Edu, siya daw ay nag-e-effort. Pero wala daw siyang magagawa kung ito ay sa kanya lamang parte. Wala siyang magagawa kung hindi naman siya pinapansin at wala daw nangyayari. Dumating tayo ngayon sa pagkakataon na itong EDC ay natapos na. Dahil nga ini-expect ng marami sa atin na ito ay hindi lamang pang teleserye, pang Kalingap Love Team, kung hindi maging sa personal. At ito ang pinaka-importanting usapin ngayon, kung ano ang kanilang estado talaga. At malinaw sa malinaw na mayroong personal na problema ang dalawa na hindi maitatago. Kahit na ayaw na nating pag-usapan pa, hindi maiiwasan na ito ay mapansin ng kanilang mga taga-suporta, ng mga nagmamahal sa kanila, ng lahat ng mga taong nag-expect ng higit pa sa teleserye na kanilang ginagampanan. Na ang gustong mangyari ay yung pagmamahalan nila ay madala sa totoong buhay. Sa pananalita ni Kalingap Edu, mayroon siyang kinikimkim. Meron din siyang dinadala ng mga problema. Meron siyang nais na ayusin. At sinabi niya nga na ginagawa niya yung kanyang effort. Subalit, uulitin natin na ang sinasabi niya dito ay wala na raw siyang magagawa. Kung ang effort ay nasa sa kanya lamang at may kakulangan sa parte naman ni Beyonce. Hindi natin alam, hindi natin inuhusgahan si Beyonce, hindi natin inuhusgahan si Kalingap Edu. Ang nais lamang natin dito ay magbigyan ng kaliwanagan, maayos kung ano man ang problema na kanilang pinagdadaanan, gaano man ito kalalim o gaano man ito kapersonal. Marami ang nalilito, litong-litong-lito sila. Mas pinoproblema pa nila ang paghihiwalay ni Kalingap Edu at ni Beyonce kesa sa presyo ng gasolina. Bakit sila nalilito? Bakit sila nagtatanong? Bakit marami ang nasasaktan? Sino ba ang may kasalanan dito? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ba ang mayroong pagkukulang? Sino ba ang may pagkakasala? At sino ba ang dapat na tumapos at magbigay ng solusyon para dito? Subalit sa kabilang banda naman, sa ating napanood din naman, sa mismong bibig ni Dr. Love, na alam kong yung iba ay ayaw ninyong paniwalaan kung ano man ang kanyang mga sinasabi. Subalit yung iba ay naniniwala din naman sapagkat si Dr. Love ay kasama nila at malamang sa malamang ay nalalaman yung mga nangyayari dito sa EDC. Napanood din natin at nalaman natin kung papaano, kung gaano minahal ni Beyonce itong si Kalingap Edu. Na siya daw ay naging totoo, na yung kanyang nararamdaman ay totoo. Yung kanyang pag-ibig kay Kalingap Edu ay totoo na hindi lamang pang teleserye, kung hindi tunay at totoo. Saksi sila Kalingap Rab, si Ma'am Jack at si Dr. Love. Kaya nga si Dr. Love nag-iiyak, nangihinayang at isa lamang ang nakikita niya raw na solusyon para matapos yan. Na si Kalingap Edu daw ay pumunta, dalawin itong si Beyonce sa kanyang bahay at makapag-usap sila. Magpakumbaba. Take note of the word magpakumbaba. Ibig ba sabihin nito ay pag sinabing pagpapakumbaba mayroong kasalanan si Kalingap Edu? Na kailangan niyang kainin yung kanyang pride? Kung ano man ang kanilang hindi pagkakaintindihan? Kung ano man ang kanilang atraso sa isa't isa? Pag sinabing pagpapakumbaba, kasama kasi yan sa sangka para magkasundo ang dalawang panig na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan o nagkaroon ng kasalanan sa bawat isa. Kailangan magpakumbaba daw ni Kalingap Edu. Samantalang sinasabi ni Kalingap Edu naman na nag-effort na siya para sa mga bagay na ito. At hindi lamang yan, hindi lamang pagpapakumbaba ang sinasabi. Dalawin ni Kalingap Edu si Beyonce para maayos na ang lahat, na humingi ng patawad. Yun ang pinakamalinaw ngayon. Humingi ng patawad. Sa pagkakaalam natin, ang paghingi ng patawad, ibig sabihin, mayroon kang kasalanan. Mayroon kang atraso. Iisipin natin lahat ngayon, ano ba yung kasalanan ni Kalingap Edu? Ano ba yung kanyang naging atraso na naging dahilan kung bakit sila magkatabangan, kung bakit sila ay magkahiwalay, kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon ang kanilang samahan, ang kanilang pagmamahalan. Si Kalingap Edu at si Beyonce. Again, kung ano't ano man yung dapat na ihingi ng tawad ni Kalingap Edu,
tanging sila lamang ang nakakaalam. Sinasabi man nila na mayroong third party o kung ano't anuman mga bagay na yan, tanging sila lamang ang nakakaalam. Subalit alam natin na darating at darating ang panahon, malalaman natin kung ano ang totoo sa mga istorya na ito. At ang naisin lamang natin na hindi sisihin ng bawat isa, si Beyonce o si Kalingap Edu, sapagkat dito sa Kalingap ang nais natin, maisaayos kung anuman ang mga gusot, ang mga pagkakamali. At hindi ako naniniwala na ito ay imposible. Ito ay posible sa Kalingap, lalo na ang pinapairal natin dito ay totoo lamang. Ang pinapairal natin dito, yung puso, yung pagmamahalan. At kapag may puso at pagmamahalan, ibig sabihin, handa kang magpatawad, handa kang magsakripisyo para sa panunumbalik ng tinatawag nating pagmamahalan. Lalo na sa pagitan ni Kalingap Edu at ni Beyonce. Yun lang.